Hello po, magandang umaga po sa lahat. Magbibigay lang po ako ng reaction ko dun po sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa akin pong paniniwala, sa aking palagay, ito po ay sa likod po ng rallying ito ay may politiko. Lalo-lalo na po nung matatapos na po yung kanilang programa, ay may mga nakikita na pong politiko. Ang iba ngayon, nung nagsasalita na, nagsisialis na, unti-unti na nagsisialis yung tao nung nagsasalita na yung politiko. Totoo pong marami ang nandoon. Pagpalagay na po natin na ito po ay 1.5 million. Pagpalagay na po natin, accept na po natin yan. Ang atin naman pong botante ay nasa 30 million. Lampas pa, 32 million. Ay, paano po? Dapat ho yung pong ibang yun, doon sa milyon na po yun, isa na po ako, na gusto ko pong malaman kung ano ang katotohanan doon sa impeachment na inihain ng hindi lang isang tao, kundi 3 pang grupo. Dapat po itong malaman ng taong bayan. Yung katotohanan kung ano ba yung nangyari dun sa impeachment. Paano naman po yung pagpalagay 1.5 million niyang iglesia na yan? Ay how about naman po dun sa 27 million, 28 million na nangangailangan ng katotohanan? Hindi po ba? Pakiisip nga po. 1.5 million niyang iglesia na Kristo na ayaw ipa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Ay, paano naman po yung 28 million. Hindi lang naman po 1.5 million na naboto eh. 32 million po yan, mga bumuboto na yan. Paano naman po, dapat bigyan nyo ng prioridad yung mas maraming nangangailangan ng katotohanan. Kasi po, kaya gusto ko po ng katotohanan sa aking parte, kasi po ay, paniniwala ko po itong si ating Vice Presidente, ay hindi singgaling ng kanyang ama. Kasi ang dating Pangulong Duterte ay talagang para sa akin super galing. Super galing sa akin ang dating Pangulong Duterte. Pero hindi pa ako naniniwala na ang kanya pong anak na si Sara Duterte ay kasing galing niya. Kasing smart. Yun po ang sa mga nangyayari pong ito, yun po ang aking mga pananaw. Sana po matuloy yung impeachment para malaman po ng taong bayan kung ano po talaga ang nangyaring totoo. Kasi kailangan po ng taong bayan na malaman ang nangyayari sa ating gobyerno, ano ba ang katotohanan. Sana po bigyan nyo ng priority yung 28 million na nangangailangan ng katotohanan kasi 1.5 billion lang naman yung mga dumalo dyan na ayaw ipa-impeach Paano naman yung 28 million? Bigyan nyo ng prioridad yung mas marami po yun. Sige po, hanggang dito na lang po. Sana po, naunawaan ako. Salamat po.